naman, i-welcome back natin ating very fabulous palengke master Julius Disamboron para alamin ang presyo ng dilis sa mga palengke. Mga boss, nandito po tayo ngayon sa bahagi ng Nepa Qmart sa lungsod po ng Quezon. Dahil nga po napapabalitan at nararamdaman nating malamig na panahon diyan po sa ilang bahagi ng Hilagang Zone, ay tignan natin ito pong presyo ng ating mga dilis kung nagtaas na nga ba dito po sa palengking ito. At makakasama natin ngayon dahil po sa ating anniversary ang ating pong isa sa mga ating suki na si Ate Esther. Ate, magandang umaga sa iyo. Good morning, boss. Magandang umaga uli. Yan, opo. Ate, may nagtaas ba ng presyo natin? Yun ang una kong tanong sa iyo. Ay, tumaas ngayon ang presyo ng mga daing kasi yung season nila ay taglamig at tag-ulan. Walang lumalabas na masyadong mga daing ngayon, mga isda ngayon. Kaya apektado yung mga price ng mga kalakal na kinukunan namin. Gaya ng isdang galunggong, sobrang taas. Kaya yung dating benta namin na 140, 160 ngayon. Etong salinas natin, ito, nasa magkano na ibinibenta ito sa ating mga mamimili ngayon? Ngayon 140 siya eh. Dati 120 lang siya ngayon, noon. Ayun, ako, nagtaas ang halos 20 pesos. Ano? Tumaas ng 20. Kasi dati yung isang box, 2.4. Ngayon, yung dati 2,000 lang. Okay, dito tayo sa may pinakaloob. Silipin natin. Itong sap-sap na kanina nga inyo pong lingkod din ay bumili. Ate, nasa magkano na? 120 lang ang kilo. Dati ay 100. 100. Tapos dito po, Labahita, lalong tumaas. Ngayon, 50 ang 1/4. Dati 45 lang siya eh. ako nagtaas na talaga siya. Taas. Itong mga hipon. Hipon Bicol. 70 pa rin ang 1/4 naman siya tumaas. Siya nagtaas. Kasi Yung dati, hip- ganun pa rin yung presyo. Stable pa rin, ano? Yung hipon Iloilo, 90. Dati pa rin. Ito Saka yung alamang ay lamang, yan. 60. 60. Panahon nila ngayon kaya medyo mura. Kaya medyo mura. Itong dilis. Yung dilis, 60 ang 1/4 na dating 55 lang siya. At ang dulong. Ang dulong, 60. Bumaba kasi small naman ang pagkadulong niya eh. Bagay. Oo. Itong nasa likod natin, itong mga ganito, anong klaseng dilis ito? Kasi may asin. Kaya crispy, kaya 50 lang ang kilo niyan. Ito naman, kulay itim, susay, dilis, 55 ang 1/4. 55 ang 1/4. Okay, dito naman sa ating kabila naman. Pamaypay ba to, ate? Ay, akala ko pamaypay ito. Daing talakitok. Magkano to? Makukuha siya ng 45 1/4. 45 1/4. At ito nga Ang bisugo. bisugo, 55 1/4. 55 ang 1/4. Yan, ito po mga boss. Kung makikita po ninyo, yan 55 ang 1/4. Tapos dito po, Dalagang bukid, 45 lang 1/4. 45 ang 1/4. At dito, Flying fish, 35 ito yung isda 1/4. lumilipad. Sa magkano yan? 35 lang 1/4. 45 ang 1/4 ba? Mura pa rin at hanggang sa ngayon. Call, 60 1/4, abo. Yun lang. Saka Tapos ito, ito? isdang kawil. Kawil. 45 1/4. Ay, 40 lang 1/4. 40 ang 1/4. Yan. Ito. Anak, Mm. 35 again 1/4. 35 ang 1/4. At ito. Ano to, ate? Yan, alumahan. Ito ang alumahan. Nasa magkano to? 40 lang. Ang 40 ang 1/4. Dito sa nakita natin, Malalaki. may sinabi. Ito. Yes. 40 lang 1/4. Okay. Ito yung sinasabi mo sa akin kanina. Pang Salinas. Yung tiyan na pang Salinas. Nagtaas, ano? Oo, tumaas siya ngayon. Dati 35 lang 1/4, ngayon 40. Nako. Saka yung galunggong. Yun ang particular na tumaas. Yung alamang natin, nakita ko kanina dito, meron tayo ditong ito mga boss, kung ito yung purong alamang na nagkakahalaga nga ng 50 pesos. Yan yung ate, at bakit nasabi mong puro? Ano yung wala? Ano yung talagang kakaiba niya kaysa doon sa mga talaga nakapak na? Wala siyang coloring. At hindi siya durog. Ayun. Kaya makikitang purong-puro. Puro. Ito, yung mga ibinibenta mo mga gato, yung mga tingi, nasa magkano yung mga nasa gato? 50 lang yan kasi yung hindi makakabili ng 1/4, makakabili sila ng halagang 50, makakatikim sila sa halagang 50. 50 pesos. Pagtangkilikin uli natin ang yung galing Bicol, mura na at bagong-bago. Ayan, at masarap pa, lalo sa agahan. Sarap pa. Nag-agahan ka na ba? Hindi pa. Ayan, syempre. Ako maraming salamat sa iyo ate sa pagsama mo sa amin sa halos sa isang taon dito sa Good Morning Boss. So yan muna mga boss, ang mga pinakauling mga ulat mula pa rin dito sa bahagi ng lungsod ng Quezon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.